Impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Basihan nga ba ito ng mahinang presidente? Ano ang koneksyon ng dalawang lideratong ito? Mga kababayan, alamin natin yan sa atin pong talakayan sa umagang ito. Kung ikaw ay bago pa lamang sa atin pong YouTube channel, subscribe and react. Usap-usapan ngayon, mga minamahal na mga kababayan, ang inihain na impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente, Sara Duterte. Ano nga ba ang mga ibig sabihin ng mga hakbang na ito na nangyayari sa ating bansa sa mga panahong ito? Ang isang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang hakbang na hindi lamang tumututok kay Sara, kundi pati na rin sa kredibilidad at kakayahan ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating Pilipinas. Isang tanong na patuloy na binabalik-balikan sa mga isipan ng mga Pilipino. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa pamumuno ni PBBM? Isang senyales ba ng kakulangan ng kontrol sa gobyerno? O isang patunay na ang kanyang administrasyon ay nahaharap sa mga malalaking pagsubok? Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay maaaring magpahiwatig ng isang mas malalim na issue sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang Pangulo, siya ang may pangunahing pananagutan sa koordinasyon ng lahat ng bahagi ng gobyerno, kabilang ang ehekutibo at mga membro ng kanyang gabinete. Kung ang impeachment complaint ay naging posible laban kay Sara Duterte, ito ay maaaring magbigay ng impresyon na hindi maayos ang pamamahala at koordinasyon sa pagitan ng mga lider sa loob ng administrasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong isyu ay nagpapakita ng isang administrasyon na hindi kayang ipagtanggol ang mga membro nito mula sa mga seryosong akusasyon. Ang impeachment complaint ay hindi lamang isang legal na hakbang, kundi isang pahayag na hindi pagkakasunduan. Kung ang mga membro ng Kongreso o mga mambabatas mula sa iba't ibang partido ay nagsusulong ng ganitong hakbang laban kay Sara, maaaring ito rin ay magpakita ng isang kakulangan ng pangkalahatang suporta sa pamumuno ni PBBM. Ang isang impeachment complaint laban sa kanyang Vice Presidente ay nagpapahiwatig na maaaring hindi nasisiyahan ang mga membro ng mga gobyerno sa pamumuno ni Marcos at mga signifikanteng problema sa loob ng administrasyon na nagpapahina sa buong ehekutibo. Bilang Pangulo, inaasahan si BBM na magpakita ng malinaw na liderato at magbigay ng direksyon sa kanyang administrasyon. Kung si Sara Duterte ay mahaharap sa impeachment complaint at hindi mabilis na kumilos ang Pangulo upang linawin ang kanyang posisyon o ipagtanggol ang kanyang Vice Presidente, maaaring magdulot ito ng pagdududa sa kanyang kakayahan na manguna sa bansa. Ang kakulangan ng aksyon mula kay PBBM ay maaaring magbigay ng impresyon na siya ay mahina o hindi matatag bilang leader, kaya't nagiging sanhi ng karagdagang problema sa loob ng gobyerno. Ang pagkakaroon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte na isang malapit na kaibigan ng pamilyang Marcos ay may potensyal na pagpapababa ng kredibilidad ng buong administrasyon sa mata ng publiko. Kung ang mga pangunahing opisyales ng gobyerno ay nahaharap sa mga isyong pampolitika, maaaring magsimula ang mga tao na magtaka kung may sapat bang kakayahan ang administrasyon na manguna ng maayos.
Ang isang administrasyon na hindi kayang protektahan ang mga membro nito mula sa mga akusasyon ay maaaring ituring na mahina at hindi tiyak ang pamamahala. Ang mga impeachment complaints ay kadalasang may malalim na mga political na motibo. Kung ang mga nakapaligid kay PBBM ay hindi kayang pamahalaan ang mga isyong pampolitika na ito, maaaring magbigay ito ng signal na ang administrasyon ni Marcos ay hindi matatag. Sa halip na tumutok sa mga pangunahing isyu ng bansa, ang pamumuno ng administrasyon ay maaaring mapuno ng mga internal na alitan at hindi pagkakasunduan na magdudulot ng destabilization sa pamahalaan. Ngunit, paano nga ba haharapin ng ating Pangulo ang ganitong sitwasyon? Pwede ba niyang mapanatili ang kanyang kredibilidad at lakas bilang leader? O ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay magiging simula ng kanyang malalim na krisis sa kanyang administrasyon? Habang patuloy ang mga kaganapan, magiging mahalaga ang mga susunod na hakbang ng Pangulong Marcos upang mapanatili ang kanyang otoridad at tiyakin ang stability ng bansa. Sa panahon natin ngayon, ang pwede lang natin gawin ay maghintay kung ano ang mga susunod na mga mangyayari. Maraming mga tanong sa ating mga isipan. Magkakabati pa kaya ang ating Pangulo at ang Vice Presidente? Ano kaya ang kakahantungan ng kanilang hidwaan? Ang pwede lang natin gawin ngayon ay maghintay at magmasid kung ano ang mga pwede mangyari sa hinaharap. Maging handa tayo. Ano sa tingin mo ang mga susunod na mangyayari?